breaking news mga kababayan. Senador Marcoleta, may resback na, pumalag dito po sa abogado na nag-deny na pumirma sa affidavit ni Orly Gutesa na isang Marines. Dahil po mga kababayan, marami pong mga kalaban si Senador Marcoleta para sirain ang credibility ni Orly Gutesa na isang Marines. Ngayon mga kababayan, sinasabi pa na binayaran ni Senador Marcoleta itong witness na ito. Kaya ngayon mga kababayan, itong abogado na ito na nag-deny sa pirma sa notaryo, posibleng madisbar. Yari. Iyan kasi, akala nyo, masisira nyo si Senador Marcoleta? Matitibag nyo? Basta, may katwiran ipaglalaban ni Senador Marcoleta. Basta, may batas. Ito ang magiging sandata ni Senador Marcoleta para ipaglaban ang katwiran. O ngayon mga kababayan, pakinggan po natin si Senador Marcoleta, paano po niya ipapaliwanag ng maliwanag kaysa sa sikat ng araw ang mga legalidad na posibleng kaharapin ng abogadong ito na pinasinungalingan ang kanyang pagpirma. Heto na po si Senador Marcoleta. Magugulat kayo mga kababayan. Kasi itong si Kiko Pangilinan, syempre, alam nyo na, Ping Lacson, tila nagalit pa na may pasorpresa si Senador Marcoleta na witness na sinabing hindi daw nagpaalam. Ngayon po mga kababayan, ito po, talagang paninindigan ni Senador Marcoleta ang katwiran basta may batas. Laging ligtas si Senador Marcoleta. Ito po. Baka akala nyo wala siyang pananagutan dyan. Subukan ninyong palakihin yan. Subukan nyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter dyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung daladala ni Gutesa, madidisbar pa po kayo dyan. Subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Sa bagay, ito pinalaki nila di ba? Okay. Kasi ako rin napapansin ko ito Sen. Ewan ko lang kung practice talaga ito. Pagka kasi nagnotaryo, di ba, pag nawalan ka ng lisensya, affidavit of loss, papanotaryo ka Napapansin ko, wala naman talagang abogadong humaharap Yun lang taga, doon? Yung sekretarya, taga-type, etc. Yun po bang practice na yun ay tama, Sen? Basically, hindi tama yun. Dapat kasi, kapag ka kasi nagnotaryo ka, haharap sa'yo yung affiant Yun ang kailangang nandoon. Kaya itong Gutesa, humarap talaga. Kailangan nakaharap ka. Alam niya yung pananagutan niya, kailangan nandun siya mismo Mali yung halimbawa, tinawag lang, pakita mo nga sa akin ng litrato. O sige, ikaw na pumirma dyan. Nagagawa nila yun, pero mali yun. Kasi ang hinahangad dito kasi ay yung pananagutan na nakaharap mo talaga. Kasi ikaw ang nag-administer ng kanyang oath Parang nakita ko yun, naging malaking issue yun doon kay Alice Guo, di ba? Anyway. Paano kung halimbawa, kasi itinatanggi nga ng abogado, nasa yung nakapirma doon. Sige, pero kung yun ang practice pala nila, talaga nagnonotaryo sila pero hindi siya pumipirma, at yung nakapirma lang talaga na yun, sa affidavit ni Gutesa, sa lahat ng notaryo nila, yun talagang pumipirma, ano mangyayari? Dyan, magkakaroon siya ng disciplinary problem dyan. Kasi mananagot ka doon sa tinatawag naming SIPRA. SIPRA? Ito yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Okay. Mahigpit yun. Maaari kang madisbar dyan. Sapagkat nagkulang ka at nagkasala. Dito maliwanag na kung hindi siya ang pumirma, maliwanag na ang pumirma dyan, staff niya o sekretarya niya. Kasi yung paggamit... Yan mga kababayan. Nakita nyo po, napakinggan nyo po ng malinaw. Merong batas
na sinusundan si Senador Marcoleta dito. Hindi nyo matitibag sa mga ganyan-ganyan. Di ba may mga abogado pa? Itong si Wilfredo, basta may abogado na parang bumaliktad, na sinisiraan pa si Senador Marcoleta, na parang pineke yung perma. Okay na yung abogado yung isa na nakalimutan ko yung pangalan ng abogadong ito. Basta itong abogado or abogada na nag-deny na hindi pumirma dito, maaring madisbar pala. Kasi mga kababayan, pilit po nilang sinisiraan itong witness na galing kay Marcoleta. Isipin nyo, pinaliwanag po niya sa Net25, hindi niya kilala itong taong ito, si Gutesa. May balita pa mga kababayan, yung dinamay po ni Orly Gutesa, nag-deny po na kasama po sa tagahatid ng pera na mali-maleta na 2.2 billion sa dami na ginawang basura lang ni Tambaluslos at ni Saldico. So ngayon mga kababayan, meron palang disciplinary action o madidisbar itong abogado na ito na nag-facilitate ng notaryo dito sa salaysay ni Marines Orly Gutesa. Kasi mga kababayan, alam nyo na, di ba nakita nyo pa yung mga diskaya. Una pa lang nung si Senador Marcoleta na chairman ng Blue Ribbon Committee, ang ganda po ng takbo, napakaliwanag po ng nakikita po natin na tila magkakaroon ng hustisya ang bansang Pilipinas na ni-rub out ang mga pera natin. Nagbabayad tayo ng tax, lahat po ng mga kaltas, PhilHealth, SSS, kuryente, Ultimo Candy, Ultimo Kamatis, may tax. Lahat po mga kababayan may tax. Lahat po may tax, lahat. Pero ang ginagawa nila, ni-rub out nila, ginahasa po nila ang mga Pilipino. Tapos ngayon, yung mga tinuturo na mga nagnakaw ng pera ng bayan, tumatanggi, nagde-deny. Sino ba namang magnanakaw na aamin na, yes, ako yun, nagnakaw ako. So ngayon, itong credibility ni Senador Marcoleta, sinisira po na pag ang witness, mga kababayan, ay tumutukoy po sa mga malalaking isda, gaya ni Saldico, gaya ni Martin Romualdez, hinaharang po nila. Pati nga itong si Ping Lacson, diskumpiyado mga kababayan na kailangan daw magkaroon ng malalimang pag-iimbestiga sa pagkatao ni ex-marine or marine Orly Gutesa. Nabalita pa nga ito na nawawala mga kababayan Pero umamin po yung mga kabaro niya, kinupkop nila itong si Marine Gutesa, baka mamaya may magka-interes sa kanyang buhay dahil sa kanyang mga pinasabog na mga pangalan. So ngayon mga kababayan, dahil po sa paninira nila, paninindigan ni Senador Marcoleta na itong abogadong ito or abogada, madidisbar kung talagang ipipilit niya, papalakihin niya na falsipikado ang nangyaring pirmahan. Pero sabi nga dito, si Orly Gutesa po mga kababayan, nanumpa, nag-take out sa live TV sa buong Pilipinas. Milyon-milyon ang nakakita sa kanya na nag-take out. Sabihin na nating si Gutesa pinasok yung opisina nung law firm at nagpipipirma doon, sabihin nating peke. Paano yan? Nanumpa sa Senado. Meron pa bang saysay yung pirma doon? Nakita ng buong Pilipinas, nanumpa sa mga senador na ito ang aking salaysay.
aking papatunayan na lahat ng mga letra, capital E, capital M, capital A, capital R, T-I-N, R, di ba? Ay aking pinapatunayan na lahat ng mga nakasulat dito ay pawang katotohanan. O ngayon, mga kababayan, tuloy po natin ito. Gamit ng kanyang notarial office, yung kanyang notarial seal, sabi ko dyan, sapagkat nagkulang at nagkasala. Dito maliwanag na kung hindi siya ang pumirma, maliwanag na ang pumirma dyan, staff niya o sekretarya niya. Kasi yung paggamit ng kanyang notarial office, yung kanyang notarial seal, sabi ko nga sa inyo, imposible para kay Gutesa na siya mismo ang magtatatak doon, siya magtatatak ng dry seal at mahanap niya yung page number, book number, document number. Hindi kaya ng isang nagpapanotaryo yun. Ang nakakakita lamang niyan ay yung staff doon, yung pinagkatiwalaan ng abogado, siyang maglalagay ng mga number na yon. Kaya pinakatama dyan, sabi ko nga, pasasabpin ako yung kanyang notarial register. At kapag ka nag-match, ibig sabihin, galing sa opisina niya talaga. Hindi na pinag-uusapan kung ikaw ang pumirma o hindi. Pinayagan mo ang staff mo kung sino man na ipagamit ang iyong notarial office. Mukhang mababalita ng pangyayari ngayon. Kasi sa lumalabas sa social media at sa pahayag ng ilang mga... Gusto niyang palakihin, okay. Kasi ako wala akong kinalaman dyan. Ang akin lamang gustong mangyari, dumating sa akin na may notaryo, hindi ko na pinakialaman kung sino magnunotaryo. Hindi ko na makatungkulan yun. Basta sinabi ko, maghanap ka ng magnunotaryo para sa panig ko, another satisfaction para sa akin, na ikaw talagay nakahandang humarap dito. Opo. Kita nyo mga kababayan? Kahit anong paninira nyo kay Senador Marcoleta, wala kayong mapapala. Basta may batas. Si Senador Marcoleta ay laging papanigan ng katwiran. Kasi kayo, pagka tumutukoy sa inyo at hindi pabor ang mga witness na nagsasabi ng mga malalaking isda, talagang iniipit nyo. Hinaharang nyo. Para saan? Para hindi matukoy at hindi makita ang katotohanan, para mabaluktot ang katwiran. Yung tama, imamali nyo. Ngayon, ang kasama ni Senador Marcoleta, batas. Lahat po ng ginagawa ni Senador Marcoleta ay sa katwiran ng batas. The arbiter of the law. Diba? Kung walang batas, matatalo si Senador Marcoleta. Nagkamali kayo mga kalaban. Nagkamali ay itong abogadang ito na nag-deny na hindi niya pirma ito. Paano yan pag pinatawag ka? Titignan yung logbook mo. Yung mga series number na yan. Diba? O paano ka makakaano? Alangan, mababaliktad ka ngayon. Baka makawalan ka ng lisensya sa ginagawa mo. Di ba? Naghahanap ka ng problema mo. Dahil siguro natakot, sabi ng mga kababayan natin, baka nabayaran para bumaliktad, para silipin at i-discredit itong witness ni Senador Marcoleta. Ngayon, mga kababayan, imbes na si Marcoleta yung iipitin nila, sila pa ang maiipit. Dahil po, si Senador Marcoleta may sinusunod na batas. Kayo, makapanira ka lang kayo, sisirain nyo ang credibility ni Marcoleta at itong witness para ma-discredit, para sabihin na naman ninyo na si Marcoleta ay nagbayad ng witness para manira ng politiko. Anong mapapala ni Marcoleta? Pag nanira siya at nagbayad siya, sa tingin nyo si Senador Marcoleta, sisirain niya yung kanyang pangalan na pinagkatiwala sa kanya ng taong bayan para magbayad ng witness para manira at siraan si Martin at Saldico? Sa tingin nyo po mga kababayan, sisirain ni Marcoleta
ang kanyang kahalalan bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo? Sa tingin nyo, sisirain niya yon? Pag napatunayan nyo, mga kababayan, at kayong mga naninira kay Senador Marcoleta, pag napatunayan nyo, ito po ang sasabihin ko sa inyo, pag napatunayan nyo na si Senador Marcoleta ay may ginawang iligal, at mapatunayan nyo na binayaran itong witness na ito, at siya mismo ang mastermind para gumawa ng kung ano-ano para manira ng politiko, pag meron kayong ebidensya, sasama ako sa inyo. At ako mismo ang mangbabash. Ako mismo ang titira sa pamamagitan ng channel natin. Sasama ako sa inyo. Ibabash ko si Marcoleta kung mapatunayan nyo na si Marcoleta ay may ginagawang anomalya. Pero pag wala, tumigil kayo. Kasi kahit anong gawin nyo, si Senador Marcoleta ay kakampihan ko dahil dala-dala niya ang katwiran at batas. Hindi kayo mananalo kahit anong gawin yung paninira, kahit anong gawin yung pagsibak. Kita nyo naman mga kababayan, pinalitan siya bilang Blue Ribbon Committee chairman. Naging collateral damage si Chis Escudero. Kasi pag hindi nila sinibak si SP Escudero, hindi nila masisibak si Marcoleta. Bakit nila sinibak? Kasi nga mga kababayan, ayon po sa mga netizen, ang milyong-milyong mga sambayanang Pilipino, tayo nakamasid, alam natin, kaya nila sinibak si Senador Marcoleta para pagtakban ang mga malalaking isda, para baluktutin ang katwiran at katotohanan, para hindi tayo makakita ng hustisya. Kaya nila sinibak si Senador Marcoleta. Nakikita nyo naman mga kababayan, si Diskaya di-discredit. Ginamit pa si Vico Soto, nakamag-anak ni Tito Soto. Kita nyo naman mga kababayan, laging nakikipagdebate si Senador Marcoleta para ipaglaban ng batas. Yung iba, si Lobender, hindi na daw kailangan sundin ang batas. Kailangan daw sundin ang sinasabi ng taong bayan. The Lobender daw. Sometimes you have to bend the law. Yan ang sinasabi ni Tulfo, ni Erwin, na itong ACT-CIS na damay din sa pasabog ni Orly Gutesa. Itong si Yap na ito, si Representative Yap. O ngayon tinanggi. O kaya nila binabakbakan si Senador Marcoleta, yung mga Tulfo. Kita nyo naman mga kababayan, mula kay Ramon Tulfo, sinasabing binayaran si Senador Marcoleta ng 1 bilyon na mga diskaya para ipagtanggol sila. Ito namang Erwin Tulfo, talagang binabakbakan din yung mga sinasabi ni Marcoleta, kumampi kay Remulla, yung usaping restitution na para mabigyan ka ng witness protection program, kukunin muna yung mga ari-arian ng mga diskaya. Yun yung ginagawa nila. 'Di ba? Pinaliwanag na ni Senador Marcoleta na pwede yan. Pero bigyan mo muna ng witness protection program itong mga diskaya. Pero sabi ni Boying, yan ang polisiya ko. Parang ganun eh. Yan ang ginagawa na teknik namin. Huwag kang makialam. Huwag nang sundin ang batas. Am I right? Sabi ni Daboy Bender, oh. Tapos nagpapaliwanag, hindi naman daw yun yung kanyang ibig sabihin na bend the law. Nagpapaliwanag pa na binakbakan daw siya ng taong bayan. Gusto lang daw niya na sundin ang nakakarami. Oy, Mr. Tulfo, makinig ka. Hindi mo naintindihan yung panunumpa
ng isang senador, hindi mo inintindi ang nilalaman ng konteksto, ng contents, ng mga salaysay doon bago ka manumpa na susundin mo ang batas ng Pilipinas. Panig ka man o hindi, basta nakasulat sa batas, susundin mo ito. Yun, nagmagaling ka, nagyabang ka na. Makasigaw ka, akala mo kung sino ka na. Sige nga. Tapos ngayon, kokontrahin nyo si Marcoleta. Ang dami nyong bumabakbak sa kanya. Akala nyo matitibag nyo ang isang Marcoleta na ang kakampi ay batas. Nagkakamali kayo. Kayong mga dilawan, pinklawan, bangagan, kahit anong gawin nyo, hindi nyo matitibag ang isang Marcoleta. Ngayon, sisilipan nyo na itong kanyang witness, binayaran ni Marcoleta, falsipikado ang dokumento na affidavit niya, yung abogado nagrereklamo na, isa itong pandaraya sa taong bayan, i-resign na yan, tanggalin na si Marcoleta. Meron pang nagsabi, mga kababayan yung wish ni Cara David, di ba sabi niya, lahat ng mga politikong korap, mamatay na. Merong nag-comment yung wish ni Cara David, yun din yung wish ko. May nag-comment po, mga kababayan. Unahin nyo si Marcoleta. Tignan nyo, mga kababayan. Gusto pang si Marcoleta mamatay na. Tama ba yun? Pagka sumusunod sa batas, yun pa yung binabakbakan nyo, yun pa yung mali. Nagkakamali kayo dyan. Kaya hanggang ngayon, tignan nyo, hindi nyo masira-sira, hindi nyo matibag-tibag si Senador Marcoleta kasi nga, lagi pong naka-ayon sa batas yung kanyang sinasabi. Kaya kayo, wala kayong masasabi dito. Puro kayo boplax, puro kayo bobo, puro kayo tanga, puro kayo oplok, ublob, ob-ob. Yan yung mga sinasabi ng mga basher na kumakampi sa kamalian. Sinasabi nila, si Marcoleta, nagbayad, walang kwentang senador. Alam nyo kayo, na laging kontra at kumakalaban kay Marcoleta na pilit yung ipapatumba, pilit yung tinutumba sa mali yung katwiran, hindi kayo mananalo. Kasi pinalalabas nila ngayon sa social media para bagang Peke. kayo ang Nameke. Oo, nameke. At saka parang dating Marcoleta's witness. Sige, ganun po ang gawin natin para talagang isalig natin talaga sa katwiran. Opo. Patawag po natin yung abogado at dalhin niya yung kanyang notarial register. Ayun. Makikita po natin dyan kung sino nagsasabi ng totoo. Nako, mukhang malaki po problema kakaharapin ni attorney. Oo. Malaki talaga yan. Lalo na kapag subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Kasi naglabas pa siya ng kanyang statement, no? Binasa natin kanina. Hinahanap po nga yung binasa natin kanina. Maring totoong hindi siyang pumirma. Bakit pinapayagan mo mga staff mo, sekretarya mo ang pumirma para sa iyo? Bakit hindi ko i-assume ito? Paano makukuha ni Gutesa maliban ng ninakaw niya yun, siguro. Paano niya makukuha sa notarial register mo yung mga number na ilalagay doon? Yun lamang doc number. Doon nakalagay sa libro, makapal yun Tutuntunin mo yun kung ano yung pinakahuli. Okay. Pati page. Kaya nga parang 58 na yan, makapal na yun So sa page 58 na nandun O pati book number nakalagay. Kasi yung bawat register, may book 1, book 2, book 3, book 4. Gano'n nga kakapal yun Yan ay nire-report mo sa RTC na kung saan ka kumuha ng notarial commission. Mahigpit ngayon yung notarial law.
Oho. Baka akala nyo wala siyang pananagutan dyan. Subukan ninyong palakihin yan. Subukan nyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter dyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung daladala ni Gutesa, Opo. madidisbar pa po kayo dyan. Ang pabigat pala yan, Sen, ano? Oo, yan ang sinasabi ko Ganun sa ba? inyo. Baka kayo pa po ang gumagawa ng paraan sa ikadidisbar ninyo. Nasa sa inyo po yan. Nako, mukhang hindi baka mabaligtad pa ang pangyayari. Mababaligtad yan. Ako, wala po akong kinalaman dyan. Kayo po nagsabi na hindi nyo pinirmahan yan. Okay sa akin yun kung hindi kayo pumirma. Opo. Pero kayo ang nagbigay ng pagkakataon na ipirma po nung kung sino man ang pinagkatiwalaan nyo dyan. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Yari pala itong abogada na ito na tumanggi na pumirma. Madidisbar ka. Ayan, meron ka pang statement sa FB. O, tignan natin itong statement niya, mga kababayan. Tignan natin yung abogado, mga kababayan. Talagang viral po itong si Orly Gutesa. Diba, na tinatanggi niya na mali. Diba? Ayan o. Tignan nyo po, nasaan si Orly Gutesa? Nagpahayag ng pagkabahala si Cavite 4th District Rep Kiko Barsaga matapos hindi na umano makontak si Orly Regala Gutesa, ang surprise witness na tumistigo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Orly Gutesa ang tumistigo laban kay Romualdez ay hindi na makontak. Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos admin. Nako po. Orly Gutesa, the witness who testified against Romualdez can no longer be reached. Alaka. Hope he was silenced by the Marcos administration. He was not. Ang pagkawala sa komunikasyon ng testigo ay nag-udyok ng matinding espekulasyon at pangamba sa publiko tungkol sa kanyang kaligtasan matapos niyang isiwalat ang umano'y malawakang cash deliveries na sangkot ang mga matataas opisyal. Grabe mga kababayan. Diba? Ano masasabi nyo ngayon? Mga kababayan, o tignan natin yung affidavit niya. O eto po mga kababayan. O, talagang mystery behind the Gutesa affidavit. Eto po mga kababayan. Makakatulong ang Manila Regional Trial Court para lutasin ang misteryo sa kontrobersyal na affidavit ni Orly Gutesa, ang surprise witness sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes, ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ayan mga kababayan, no? Diba? O maganda yan para magkaalamanan. O ito po, mga kababayan, no? Tignan nyo po. O, ito yung falsified and unauthorized. Diba? Ito yung sinasabi nila na falsified and unauthorized na affidavit ni Gutesa na talagang sinisibak nila si Marcoleta na nandaya, nagbayad ng witness. O mga kababayan, di ba? Ano masasabi nyo dito? O, tignan nyo yung mga gusto nilang sirain ang kredibilidad ni Marcoleta. Hindi nyo masisira or masisibak si Marcoleta sa ganyan. Kayo pa ang masisibak. Lawyer denies she notarized affidavit of Senate witness. Yari. Subukan ninyong palawakin yan. Ako mismo magpo-prosecute sa inyo. Ayan no, mga kababayan no. Madidisbar ka. Senador Marcoleta challenge the lawyer who disowned Orly Gutesa's affidavit to present her notarial register, stressing it reveal who is telling the truth. He warned that if the register matches the detail in Gutesa's affidavit, the lawyer could face disbarment. Nako po. Subukan nyong palawakin yan. Ako mismo mag-prosecute sa inyo. O kita nyo mga kababayan, subukan nyo si Marcoleta. Subukan nyo ang dragon ng Senado. Kayo pa masusunog
O mga kababayan, mag-comment kayo. Akala nyo masisira nyo ang isang senador na Marcoleta na laging may katwiran at kasama ng batas. Kayo pa ang makukulong, kayo pang madidisbar. Maganda rin ang ginagawa ni Lacson na ang Manila Trial Court. 'Di ba sabi niya ipapa-imbestiga, go para magkaalamanan, magkasunugan na. O ngayon itong lawyer na ito madidisbar pa. O kaya mga kababayan, anong masasabi nyo? I-comment nyo po. Mag-comment kayo ng bonggang-bongga, mag-share po kayo para malaman natin ang katwiran at katotohanan. Basta Marcoleta, pag may batas, laging ligtas. Pag may batas, kakampi natin si Senador Marcoleta. Hindi nila masisibak, hindi nila magigiba ang isang tunay na inihalal ng taong bayan, isang tunay na makabayan, tagapagligtas ng mga Pilipino. Salamat po mga kababayan. Mabuhay po. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.